Paolo TV. Napakahalaga nito, Gabriel, sabi ni Lucas Nicolas. Hindi pangkaraniwang seryoso ang mukha niya habang binubuksan ang Rolls Royce saka umakyat sa loob. Umalis na walang pagpipilian kundi ang sumunod, binuksan ko ang kabilang pinto at umupo sa backseat sa tabi niya. Ayoko ng ganito, Lucas, putol ko, isinara ang pinto ng mas malakas kaysa sa kinakailangan. Inis na kalagkarin ako sa labas imbes na dumiretso ako sa nursery room para salubungin si Faith Viena. Binigyan ko ang salarin na pinilit akong sumama sa kanya ng isang pamatay na titig para ipakita ang ayaw ko. Ako rin, sagot niya. Nakapikit ang mga mata niya habang nakasandal sa cushion seat. Parang nagbitiw ang tono niya at natalo na parang pinilit niyang gawin ito laban sa kanyang kalooban. Buhay na buhay ang makina bago ito umusad. Sa unang pagkakataon, napagtanto kong hindi kami nag-iisa. Umupo sa driver's seat ang isang lalaking nasa early 40s, nakasuot ng perpektong plantsyadong uniforme. Bagong kotse at bagong driver. Masyadong kakaiba para kay Lucas. Ayaw niya sa sinumang nagmamaneho ng kanyang precious baby lalo na kung ito ay isang bagong Rolls Royce na tiyak na nagdulot sa kanya ng malaking halaga. Ito ay dapat na isang masamang palatandaan, tahimik kong naisip. Iniisip ko kung tama ba ang naging desisyon ko. Sa ikalabing pagkakataon, sinuklay ko ang aking mga daliri sa aking buhok dahil sa inis. I don't trust you, Lucas, sabi ko sa pagitan ng mga nagngangalit ng ngipin pero hindi niya ako pinansin. Noong huling beses na kinaladkad mo ako kasama mo, nakulong tayo sa istasyon ng pulis ng 2 gabi. Dinagdagan ko. Minasahe ko ang aking mga templo na nagsisimula ng pumipintig. Oo, naalala ko yon. Medyo casual niyang sabi na parang hindi big deal. Ito ay para sa lasing na pagmamaneho at sobrang bilis. Dagdag niya nang hindi nagmulat ng mata. Ang kanyang mga kamay ay minamasahe ang kanyang mga templo na para bang siya rin ay dumaranas ng matinding sakit ng ulo. Huminga ako ng malalim. Umalis ako nang hindi nagpapaalam kay Monica. Nakaramdam ako ng kakilakilabot. Mag-aalala siya kung matagal akong nawala. Kasalanan ito ni Lucas. I want to throttle him hard hanggang sa umamin siya kung saan niya ako dinadala. What is this all about, Lucas? Wala ako sa mood makipaglaro sa'yo. Hindi ito laro, Gabriel. Sa wakas ay iminulat ni Lucas ang kanyang mga mata. Then tell me where the hell we're going. I shot back. Kinailangan ako ng isang pambihirang halaga ng pagpipigil sa sarili, hindi para matamaan ng suntok ang kanyang panga. No, sagot niya with finality. Hindi mo gugustuhin pumunta kung sinabi ko sa iyo kung saan. Trust me, Gabriel, kilala kita higit sa iba. Mas marami akong alam tungkol sa iyo kaysa kina Vince Anderson at Ibrahim Anderson. Goddammit, Lucas Nicolas. I cursed the day we became best friends. Nakuyam ko ng mariinang kamao ko hanggang sa bumao ng malalim ang mga kuko ko sa mga palad ko. Hindi ako pinansin ni Lucas. Tumingin siya sa bintana na para bang mas kawili-wili ito kumpara sa akin. Marahil hindi lang ako ang kamumuhian mo kundi ang buong angkan ko rin, kapag nalaman mo ang totoo. Dagdag niya nang hindi inaalis ang tingin sa bintana. What are you talking about? This is not funny, Lucas. If you're trying to make fun of me, cut the crap for God's sake. This isn't entertaining. Wala nang sinabi pa si Lucas. Napagtantong hindi ko mapiga ang katotohanan mula sa kanya kahit itutok ko ang isang shotgun sa kanyang ulo, tinikom ko ang aking bibig. Kilala ko na siya ng lubusan. Kung tutuusin, ilang taon na kaming mag-best friend. Hindi niya sasabihin sa akin ang totoo ngayon. Wala akong option para hintayin kung ano ang gagawin niya. Dalangin ko lang kung saan man kami pupunta na makauwi ako ng ligtas sa bahay pagkatapos ng pagsubok na ito. Nabalot ng nakakabinging katahimikan ang sasakyan. Inilipat ko ang tingin ko sa dumaang tanawin sa bintana ng sasakyan. I swear kung iisipin ko pa ang sitwasyon ko ng isa pang minuto mababaliw ako. Nang naisip ko na patuloy kaming maglalakbay sa kalsada magpakailanman, ang Rolls Royce ay kumaliwa sa isang napakalaking pintuang bakal. Isang dosenang gwardya ang pumwesto sa labas at nang bumukas ang mga gate at gumulong ang sasakyan sa loob ng isa pang hanay ng mga armadong gwardya ay nagkalat malapit sa mga gate. Pagawaan ba ng droga o drug lord hideout? Hindi ko ma-distinguish yung dalawa. Naghihinala akong nag-isip. Bago ako makapagdesisyon sa pagitan ng dalawa ay bumukas ang bintana ng sasakyan. Sumaludo ang mga gwardya sa lalaking nagmamaneho ng Rolls Royce habang mabilis itong dumaan sa kanila. Anuman ang mga pagdududa ay mabilis kong nawala nang makita ang kahangahangang Victorian modern mansion. Doble ang laki nito kaysa sa luxury estate ni Madam Stella at mas malaki at mas malawak pa ito kumpara sa Gonzales Mansion. Mula sa labas ay sumisigaw ito ng kayamanan at karangyaan. Iniisip ko kung ano ang hitsura nito mula sa loob. Hindi naman sa may pakialam ako. Curious lang akong malaman.
Isang malawak na swimming pool na may karagatang asul na tubig ang kumalat sa harap ng mansyon. Ang kumikinang na liwanag mula sa bukas na mga bintana ay kumikinang sa refleksyon ng pool. Huminto ang Rolls Royce, bumaba ng sasakyan ng lalaking nasa harap ng driver's seat, at lumipat sa gilid ko para buksan ang pinto, ngunit bago pa niya ito mabuksan ay nakalabas na ako ng pinto. Lumabas si Lucas Nicolas mula sa kotse at nag-gesture patungo sa Regal Mansion. "Welcome to Claymore Mansion." Sabi niya kung saan gusto kong sumagot ng, "The hell I care," pero bago ko pa masabi ang mga salita, ang lalaking naka-black formal suit ay sumenyas na sumunod kami. Pinaalala sa akin ng lalaki ang isang butler. Siya ay may saloobin at ang pagkalkula ng mga paggalaw ng isa. Kahit physically maganda ang hitsura niya gaya ng spotless na uniform na suot niya. Maluwag na naglakad si Lucas Nicolas na parabang ilang beses na niyang nadaanan ang lugar, at alam niya kung saan pupunta. Itinulak ng lalaki ang main door. Natanaw ang entrance na inayos ng elegante. May nakasabit na malaking chandelier ang kisame. Naaninag nito ang walang kapintasang puting sahig. "Welcome to Claymore, Sir Anderson." This is beginning to irritate me. Huminto ako, huminga ng malalim na nakakakalma at nakipaglaban para sa pagpipigil sa sarili. The hell, hinatak ako ni Lucas dito para dito. Nawala yata siya sa isip niya. Hindi ba noong si Alexandria, ang kanyang asawa ay tumakas kasama ang kanyang kasintahan sa kanilang unang anibersaryo ng kasal? "Lucas," sabi ko sa nakakatakot na tono. Iyon ay maaaring maging sanhi ng isang ordinaryong tao na tumakbo sa takot. Ngunit si Lucas ay hindi ordinaryong tao. "Dalhin mo si Gabriel kay Lady Ravenwood, Milton. Magiging komplikado ang mga bagay kung magbago ang isip ni Gabriel bago siya makilala." Sa halip ay sabi ni Lucas, nakatingin sa ibang lalaki, halatang pilit akong binabaliwala. "Yes, Mr. Nicolas. What is this all about, Lucas? I swear I'll kill you after this. I'm very sure na malamang nagagawin mo yun pagkatapos mong mapagtanto ang koneksyon ko kay Lady Ravenwood." Kakaibang tugon niya. Nagsalubong ang kilay ko sa pagkalito. Bago pa ako makapag-react, tumayo na si Milton. Hindi kumibo si Lucas kaya sinundan ko si Milton mag-isa. "Lady Ravenwood." Hindi ito tumunog sa akin. Sino ang babaeng yun? Walang sinabi si Milton. Sinundan ko siya hanggang sa makarating kami sa isang pinto. Hindi siya kumibo para buksan ang pinto para makapasok kami. Sa halip, tinitigan niya ako nang walang anumang emosyon sa mukha niya at sinabing, "Maaari kang pumasok, Sir Anderson." Yumuko siya sa isang graceful bow, bago umatras ng isang hakbang paatras. Lalong lumalim ang pagkunot ng noo ko. Hindi ko ito gusto. Ang aking intuition ay nagsasabi sa akin ng isang bagay na malapit nang mangyari. Dahan-dahan kong piniit ang knob, tinulak ang pinto, at pumasok sa silid na napagtanto kong isang napakalaking library. Ang kaaya-ayang amoy ng mga libro ay umalangaw-ngaw sa hangin, nagdudulot ito ng napakaraming nostalgic memories. Dinadala ako ng mommy ko sa aming library, at binabasahan ako ng mga libro noong bata pa ako, ngunit nakaraan na iyon ngayon. Pinilit kong mag-focus sa present. Ang mga shelves gawa sa kahoy ay puno ng makakapal na mga libro na maayos na inayos ayon sa fiction at non-fiction. Sa iba pang mga shelves, ang mga libro na isinulat ng mga sikat at pinakamabentang author ay inayos ayon sa alphabetical order. Habang papasok ako sa kwarto, bumagsak ang sapatos ko sa makapal na carpeted na sahig. Sa gitna ng kwarto, may office table at swivel chair pero walang laman. Sa kaliwa ko lang, nakatayo ang isang eleganteng sofa set. Ito ay walang laman din. Walang senyales na may tao sa loob. Babalik na sana ako sa pinto nang may isang malambot na kurap ng paggalaw ang nakakuha ng atensyon ko. Mula sa likod ng mga shelves, lumitaw ang isang babaeng may gininto ang kayumanggi na buhok na nakapin sa kanyang ulo sa isang perpektong ginawang chignon. Ang malambot niyang mga mata ng sapphire ay kumikinang sa luha. Ang ganda pa rin niya tulad ng huli ko siyang nakita. Siya ay tumatanda ng husto. Gusto kong tumakbo papunta sa kanya, yakapin siya ng mahigpit, pero pinigilan ko ang sarili ko nang bumalik ang alaala kung paano niya ako iniwan ng gabing iyon. Napapikit ang mga mata ko. Pero kahit nakapikit, hindi ko maiwasang makita ang mukha niya, nandoon pa rin ito sa isip ko. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mukha niya. Siya rin ang mukha na nagmumulto sa akin sa aking panaginip hanggang sa nagising ako na humihingal. Akala ko wala na akong mararamdaman pag nakita ko ulit siya. Nagkamali ako. Kung may taong minahal ko ng sobra, siya iyon. Pero sinira niya ang lahat ng iwan niya ako. Nagtiwala ako sa kanya noong sinabi niya sa akin na babalik siya, ngunit ang sinungaling na siya ay hindi niya talaga sinadya na tuparin ang kanyang pangako. Ang galit na nakatago sa loob ko sa loob ng maraming taon ay bumulaga hanggang sa hindi na ako makahinga. Kinailangan ko ng matinding pagpipigil sa sarili para hindi siya sigawan, at ibalot ang aking mga daliri sa kanyang magandang leeg. Gumalaw siya sa mabagal, nag-aatubili ng mga hakbang.
Kaluskos sa carpeted floor ang laylayan ng kanyang maselang ball gown. Bawat hakbang niya ay mas lalong tumataas ang galit ko. Anak ko, bulong niya. Mas malayang umaagos ang mga luha sa kanyang pisngi, halos mabasa ang kanyang namumula na pisngi. Mariin kong itinikom ang aking panga at ginawang kamao ang aking mga daliri. Kahit anong lambing ang nararamdaman ko para sa kanya ay nawala. Napalitan iyon ng puot at paghamak nang iwan niya ako. Wala kang karapatang tawagin akong anak, Claire. Matagal nang patay ang anak na iniwan mo. Namatay siya sa kawalan ng pag-asa noong gabing iniwan mo siyang nanginginig sa lagnat. Ang lamig ng boses ko ay maaaring nagyelo sa underworld. Naninigas si Miss Ravenwood. Bumagsak ang mga balikat niya. Tumingin siya sa akin na may pananabik sa kanyang mga mata. Panibagong hikbi na nakakadurog ng puso ang bumungad sa kanyang lalamunan. Napatigil siya sa paglalakad nang magtama ang matalas kong mata sa kanya. Wala akong maramdamang awa habang tinitingnan ko ang mga mata niyang naluluha. Wala akong kakayahan sa anumang emosyon maliban sa pagkasuklam at paghamak. Gabriel, please. Itinaas niya ang kanyang gloved fingers para hawakan ako pero umiwas ako. Naiinis siya sa akin. Ayokong maramdaman ang haplos niya, dahil sa tuwing titignan ko siya, ang babaeng nang iwan sa akin lang ang nakikita ko noong kailangan ko siya. Claire, iniwan ako ng nanay ko sa impyerno kung saan hinabol ako ni Ibrahim ng kamay na bakal. Ang kanyang asawang si Samantha ay hindi naiiba, siya rin ay kasing sama ng kanyang asawa. Hindi ko makalimutan kung paano niya ako hinampas ng paulit-ulit hanggang sa mawalan ako ng malay. Hindi mangyayari ang sunod-sunod na pang-aabuso kung hindi lang ako iniwan ng nanay ko noong gabing iyon. The night you left me. That's the day you sign off as my mother. Ang mga salita ay naghuhukay ng gusto kaya mas lalo siyang napahikbi. Marahas na yumanig ang kanyang balingkinitang balikat. Mga bagay na nangyari halos 15 taon na ang nakakaraan, ngunit ang parehong shot ng sakit ay tumutusok pa rin sa aking puso na parang nangyari lang kahapon. Natutunan kong mamuhay nang wala siya, pero bakit kailangan niyang bumalik? Bumukas lang ang pinto ng nakaraan. Bumalik ang mga nakakakilabot na alaala na muling nagpahirap sa akin. No, hindi ka na dapat bumalik, Claire. Isang babaeng iniwan ang kanyang anak na mag-isa, anuman ang dahilan kung bakit siya ay hindi karapat-dapat na maging isang ina. Hindi ko siya ina. Namatay ang aking ina 15 taon na ang nakararaan. I'm here, my son. Iniwan kita noong nakaraan pero patawarin mo sana ako. Kung ano man ang nagawa ko, pinagsisisihan ko ito ngayon. Pero please accept me again as your mother. I will do everything for you. Pinunasan ni Claire ang mga luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang gloved fingers. Dahan-dahan niyang hinawakan ang palda ng kanyang beaded ball gown at ibinaba ang kanyang mga tuhod sa malambot at nakakarpet na sahig. Malalaki at sapphire na mga mata ang sumilip sa likod ng magagandang pilikmata, patuloy itong lumalaban sa aking tingin ng ilang minuto. Wala akong nararamdaman kahit na ano habang pinagmamasdan ko siyang nakaluhod. Hindi man lang naawa. Parang nawala lahat ng kakayahan ko para makaramdam ng kahit anong emosyon. Hindi ko na nararamdaman ang sakit, pamamanhid na lang. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata, hanggang sa bumungad sa akin ang mga bituin. Kung bumalik lang siya ng mas maaga ay napatawad ko na siya, ngunit huli na ang lahat. Wala na akong puwang para sa kapatawaran pagkatapos niya akong tratuhin na parang isang piraso ng excess baggage, hindi ginusto, walang silbi, at hindi minamahal. Iyan ang pinakamasamang emosyon na maaaring maranasan ng isang inosenteng bata. Too late, Miss Ravenwood. You already missed 15 long years of my life. I don't need a mother. I repeat in case you don't understand a thing. I don't need a mother. Pagkasabi ng mga salita, tinalikuran ko siya gaya ng pagtalikod niya sa akin ilang taon na ang nakararaan. Lumakas ang kanyang kahabag-habag na hikbi, na puno nito ang mga sulok ng silid. Huminto ako nang malapit na ako sa pinto at nang hindi lumilingon ay nagsalita ako. I don't want to see you again, Claire. Never again. Forget that you once had a son. Piniit ko ang knob at nagmamadaling naglakad paalis ng library. Kailangan kong umalis sa lugar na ito hanggat maaari. Pabalik-balik si Lucas sa harap ng entrance. Nang makita niya ako, huminto siya at inangat ang ulo niya. Matapos niyang makita ang malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha, alam niya kaagad na hindi maganda ang mga pangyayari. Tikom ang bibig niya habang papalabas kami ng bahay. Agad namang pumunta si Lucas sa kotse niya na nakaparada sa malapit at sumakay sa loob. Umilaw ang sasakyan niya at huminto sa harapan ko. Binuksan ko ang pinto at umupo sa tabi niya sa driver's seat. How are you related to Miss Ravenwood, Lucas? Tanong ko sa nakakagulat na kalmadong paraan. Lumipat ang sasakyan sa bakal na pintuan. Nang ligtas nang umaandar ang sasakyan sa labas, sa wakas ay sumagot si Lucas. Si Lady Ravenwood ang nakababatang sister ng nanay ko. Walang ganang sagot niya na parang nagkukwento lang tungkol sa lagay ng panahon sa labas, at hindi tulad ng isang nakagugulat na revelation. God damn it, Lucas. You've been lying all along. Hindi ko alam, Gabriel.
Nalaman ko ang tungkol sa pag-iral ni Lady Ravenwood ilang linggo lang ang nakalipas, kaya huwag mo akong sisihin. Hindi ko man lang namalayan na may tita ako bago siya nagpakilala. Hindi ako naniniwala sa iyo, Lucas. Alam kong hindi mo gagawin. Pero maniniwala ka ba? Magpinsan tayo. Nahihirapan akong paniwalaan, sinabi niya. Ako rin, bulong ko, nakasandal sa malambot na unan sa likod ko. Ngayong malayo na kami sa Claymore Mansion, pakiramdam ko ay mas better ako kumpara kanina. Kahit ang galit na nagtatangkang sumabog sa loob ko ay hindi pumutok ng buong lakas. Maging ang paghinga ko ay nagsisimula ng kumalma ngayon. I'm sorry to have you dragged to this, Gabriel, sincere na sabi ni Lucas. Nanatiling nakadikit ang kanyang mga mata sa highway habang nag-drive siya. Just be thankful you are my cousin, Lucas. Kung hindi, sinuntok ko na ikaw ng malakas sa mukha. Ibinaling ko ang tingin ko sa bintana. Titig na titig sa tanawing dumadaan. Ngunit ang aking umuusbong na pag-iisip ay wala dito. Naglalakbay ito ng milya-milya ang layo. Hindi ko alam kung anong nangyari sa inyo ni Miss Ravenwood, pero hindi mo ba siya mapapatawad, Gabriel? No, malamig na sagot ko. Nakakuyom ang mga kamao ko sa tagiliran ko. Paano ako magpatawad kung sa tuwing naiisip ko siya ang tanging nararamdaman ko ay sakit? Nang iwan ako ni Claire, muntik na akong patayin ng stepmother kong si Samantha. 15 taon akong lumaban para mabuhay ang sarili ko, Lucas. Kahit ilang beses akong sinubukang patayin ni Vince noon, na hindi ko na mabilang kung ilang beses na siyang naging banta sa akin. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na nakatakas ako sa yakap ng pamilya ko na buo pa rin ang mga parte ng katawan ko. You could have crushed your entire family before. Halos nasa iyo na ang lahat. May kapangyarihan at pera ka para gawin iyon. I know, and that's my biggest mistake which I regret not doing when I still have the chance. Kung noon lang ako naging walang awa, dinurog ko na sila na parang upos ng sigarilyo. Wala nang sinabi pa si Lucas, alam niyang wala na siyang masasabing magpapabago sa isip ko na patawarin ang taong nagtrato sa akin na parang wala na ako, pagkatapos ng mga taon na ito. Masyadong malalim ang sugat ko noong bata pa ako. Mahirap kalimutan ang mga alaala ng ang sugat ay nakaukit ng malalim sa aking buong pagkatao. Hindi ko alam kung kaya ko na bang patawarin ang aking ina. Marahil ako ay magpapasalamat magpakailanman kung hindi na siya muling nagpakita. Hindi dumiretso si Lucas sa estate ni Madam Stella. Sa halip, pinaandar niya ang sasakyan sa direksyon ng townhouse kung saan siya ay nananatili. Nang makarating ang sasakyan sa kanyang place, inanyayahan ako ni Lucas sa loob para kumuha ng isang baso ng champagne. Ako ay lubhang nangangailangan ng isang bagay na mainit para pakalmahin ang aking nerbiyos. Pumayag ako sa offer. Isipin mo, Gabriel, kapag tinanggap mo na si Lady Ravenwood bilang nanay mo, isang hakbang ka na lang para maging Earl of Claymore. Sabi niya nang maupo na siya sa barstool ng minibar niya, at ibinuhos ang laman ng Dom Perignon sa wine glass ko. Wala akong pakialam sa mga titulo, Lucas, putol ko, mabilis na nilagok ang champagne. Ito ay isang bagay na hindi kailanman magbibigay sa akin ng kaligayahan na gusto ko. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Wala sa akin ang lahat, ngunit mayroon akong isang taong kakailanganin ko. Sapat na sa akin. Dagdag ko, ang tinutukoy ay sina Monica at Faith Viena. Pag-isipan mo ulit, Gabriel. Kapag nakuha mo na ang yaman at kapangyarihan mo, makakaganti ka na sa mga taong sumira sa iyo. Hindi ako mag-aaksaya ng oras ko para sirain sila. Panuurin ko ang karma na ginagawa ang maruming gawain. Napabuntong hininga si Lucas. Natalo. I respect your decision, pero sana magbago isip mo. Ayoko, and that's final. At dito na po, nagtatapos ang part 41 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po. God bless and stay safe.